Okay, let's continue tayo sa ating Tagalog version, no? Sa ating Proverbs chapter 19, no? Proverbs chapter 19, verse 22 to 28, no? Ang binasa natin, no? Saglit, no? I-correct ko na rito kasi pag sinulat ko yan, makaligtaan ko, no? Sandali, no? Ganyan po ang pagsisilbi natin sa Panginoon, pag-aalay natin sa Kanya, okay? Hindi po scripted to, hindi po to sa TV o cut, puputulin, i-edit, hindi po to. Ito po'y dire-diretso, no? Live. Kung mapapanood nyo live, no? Mapakinggan nyo to, wala tong director dito, walang editor, walang ako po lahat, no? Ang aking editor, aking director si Lord. Tandaan nyo, okay? Siya ang aking gabay sa lahat ng aking ginagawa, okay? Now, let me read in Tagalog, mga kawikaan, pahina 11, versikulo taludtod talata, 22 hanggang 20, hanggang 29 pa nga, no? 28 lang na isulat ko. Hanggang 29, okay? So, what we read is Proverbs chapter 19, verse 22 to 29, okay? 22 to 29, no? Ito sa Tagalog, no? Ito sa Tagalog, no? Yang nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanais-nais ay ang kaniyang kagandahang loob, no? At ang isang dukha na maigi kaysa isang sinungaling, okay? Kaysa isang sinungaling, no? Maigi pa yung maging dukha kaysa ikaw yung maging isang sinungaling, no? Versikulo 23, no? Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, no? At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, no? Kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan, okay? Versikulo 24, no? Sa versikulo 24, no? Kinadampot ng tamad, no? Sandali, no? Okay. Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan at hindi nagsusubo pa sa kaniyang bibig, no? Huli, okay? Versikulo 23, no? Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo, no? Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa yung versikulo natin, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, no? At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Versikulo 24, no? Dinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan at hindi na nagsusubo pa sa kaniyang bibig. Uli, no? Versikulo 25, no? Iyong saktan ang manlilibak, no? At ang musmos ay nag-aaral ng kabaitan, okay? At iyong sawayin ang manggagawa, iyong sawayin ang nag-uunawa, no? Ang nag-uunawa at siya'y makakaunawa sa kaalaman, okay? Versikulo 26, no? Ang sumasamsam sa kaniyang ama ay nagpapalayas ng kaniyang ina. Ang may anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutsaan. No? Versikulo 27, no? Magtigil ka, no? Magtigil ka, anak ko, no? At magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral ng nagliligaw, no? Lamang mula sa mga salita ng kaalaman, okay? Inililigaw, minangangaral pero inililigaw, hindi dinadala talaga, hindi pinalalapit sa Diyos na katulad ng ginagawa natin, okay? Alright, ginagamit ng Diyos tapos inililigaw sila, yan ang ibig sabihin, okay? Ang sabi rito, no? Magtigil ka, anak ko, no? Sa pakikinig ng aral, no? Nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman, no?
Versikulo 28, ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan, at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasama, no? Versikulo 29, no? At ang mga kahatulan ay nahanda, no? Ang mga kahatulan ay nahanda sa mga manlilibak, at ang mga hampas ay sa likod ng mga mangmang, no? Sa likod ng mga mangmang, no? Doon ang palo, doon ang dating, okay? Now, let's go to read in other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Isaiah chapter 26, verse 3 to 7, no? Isaiah chapter 26, verse 3 to 7, no? Here is the message, no? Here is the message, no? 3 to 7, okay? Thou wilt keep him in perfect peace, no? Whose mind is stayed, no? On thee, because he trusted thee, no? Verse 4, trust in the Lord, no? Trust in the Lord, for he is, no? Sabi dito, no? Trust ye in the Lord, no? Forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength, no? Verse 5, no? For he bringeth down them that dwell on high, no? The lofty city he layeth it low, no? Even to the ground he bringeth it even to the dust, okay? Verse 6, no? The foot shall tread it down, no? Even the feet of the poor, no? And the step of the needy, no? Okay? Verse 7, okay? Verse 7, last verse, no? The way of the just is uprightness, no? That uprightness, thou most upright, does wait the path of the just, no? Those wait the path of the just, okay? Hirapan yung mata ko talaga, nag-i-struggle, but God is there for me, okay? He tested me again and again every day, no? He said, are you gonna give up? Are you gonna stop? No, I'm not, okay? I'm trusted in Him, okay? So, dito tayo sa Tagalog version, no? Isaiah pahina 26, no? Versikulo 3 hanggang 7, no? Ito sa Tagalog, no? Sa Tagalog, no? Inyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan, no? Na ang pag-iisip ay sumasa iyo, no? Sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo, okay? Tumitiwala sa atin, sa ginagawa natin ito, no? Versikulo 4, no? Nagsitiwala kayo sa Panginoon, no? Magpakailanman, no? Sapagkat nasa Panginoon Jehovah ang walang hanggang bato, no? Walang hanggang bato, no? Kaligtasan, ibig sabihin, no? Versikulo 5, sapagkat ibinaha niya sila sa nagsisitahan sa itaas, no? Kasi nasa gilid, no? Sa itaas at mapagmataas, no? Sabi niya, sapagkat ibinaba niya sila sa nagsisitahan sa itaas at sa itaas na mapagmataas, ibig sabihin mapagmalaki, parang ibig sabihin, na sapagkat ibinaba niya sila sa nagsisitahan sa itaas na mapagmataas, no? Na bayan, no? Kaniyang ibinaba, no? Kayang ibinaba hanggang sa lupa, kaniyang ibinagsak hanggang sa alabok, okay? Talagang pinarusahan niya, parang gano'n, no? Inilagay niya sa mababa, no? Versikulo 6, no? Yayapakan ng paa sa makatuwid bagay ng mga paa ng dukha ang mga hakbang ng
mapagkailangan, okay? Versikulo 7, ang daan ay ganap ay katuwiran, no? Ikaw na matuwid ay nagtuturo ng landas ng ganap, okay? Ito sabi ng versikulo 8, no? Versikulo hanggang 7 lang pala tayo, no? Hanggang 7 lang, okay? Yan ang ating Isaiah chapter 26 verse 3 to 7, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Marami kasi tayo, kaya hindi pwedeng tuloy-tuloy ko. Pero pag gusto nila dito, itutuloy, hindi ko mapipigil. Tandaan nyo, no? Kaya minsan sabi ko, nagkamali ba ako? O gusto nila mabasa ko pa, idagdag ko pa, no? Yun ang nangyayari sa atin, okay? Like I said, no one is perfect. If you think other perfect, of course I'm perfect. If I'm not perfect, who is perfect? No one except Him. He is the perfect one, okay? Hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala, okay? Now, let me read Jeremiah, no? Jeremiah chapter 9, verse 21 to 26, okay? Jeremiah chapter 9, verse 21 to 26, no? Here is the message, no? Okay? Here is the message, no? For death is come up, no? Unto may ibang liwanag kasi, no? Iba, no? Ito dito sabi, no? For death is come up unto our windows, no? And it shall entered into our palaces to cut off all the children from without and the young men from the streets, okay? Verse 27, speak, thus saith the Lord, no? Even the carcasses of men shall fall, no? Shall fall as dung, no? Upon the open field, no? And as the harmful, no? After the harvestmen, no? And none shall gather them, okay? Verse 23, no? Thus saith the Lord, no? Let me not wise, no? Man glory in his wisdom, no? Neither let the mighty man glory in his might, no? Let not the rich man glory in his riches, no? Verse 24, no? But let him, ang sabi rito, no? But let him, no? Ang sabi, no? But let him that glorieth, no? Glory in this, that he understandeth and knoweth me, no? No, that I am the Lord, which is exercise, no, loving kindness, judgments, and righteousness, no, in the earth. For these things I delight, saith the Lord, no, okay? Verse 25, no, behold, no, the days come, saith the Lord, no, that I will punish and all them which are circumcised with the uncircumcised, no? Yan sinasabi. Verse 26, last verse, no? Egypt and Judah and Edom and the children of Ammon, no? And Moab, no? And all that are in the utmost corners, no? That dwell in the wilderness, no? For all these nations are circumcised, no? And all the house of Israel are circumcised in the heart, no? In the heart, no? Sa puso, no? Hindi binyagan sa puso, ibig sabihin, no? Kasi sa atin, circumcised, ibig sabihin pagtutuli, no? Sa Tagalog, no? Pagtutuli, binyagan. O, pag hindi yan tuli, supot, gano'n, no? Yun po, salitang Tagalog naman tayo, no? Hindi naman natin sinasama na kabasa, kundi katotohanan lang, kasi Tagalog, okay? Yun ang ibig sabihin. Pero ang talagang sinasabi nito, yung binyagan ka. Kituli ka kaya hindi na importante. Ang importante kung binyagan ka sa ikaw lang pagkakapanganakan sa Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan, okay? Hindi yung sa pagtutuling gawang kamay. Kung hindi, sa ikalawang kapanganakan ng binyag, no? Sa ating katawan, no? Ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, okay? Kasama ang Espiritu Santo ng Diyos. Yan ang ibig sabihin, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Dito ulit tayo, Jeremiah ulit tayo, no? Jeremiah chapter 29 verse 11 to 15, okay? 11 to 15, okay? Verse 11 to 15, okay? Here is the message, no? Medyo nag-ano kasi ibang liwanag yun. Nakakasulo. Pag ginano ko, nasusulo ako, okay?
dito kaya, no? Subukan natin dito, no? At baka makakatulong kahit paano, no? Alright. Tignan natin dito, no? Kaya medyo napapagilid ako ng konti, no? So, dito, Jeremiah chapter 29, verse 11 to 15, okay? Talagang nahihirapan naman ako kasi hindi ibang liwanag, no? Sana kulimlim na sa labas. Pag kulimlim na, lilipat po ako sa labas. Kasi mas gusto ko talaga sa labas, mas maliwanag, okay? Dito, nag-ilaw ko parang wala pa rin, okay? So, let me read in Jeremiah chapter 29, verse 11 to 15. No? Here is the message. No? For I know the thoughts that I think, no, towards you, said the Lord, no, thoughts of peace and not of evil, no, to give you an expected end. Okay, verse 12. No, then shall ye or you call upon me, and ye or you shall go and pray, no, unto me, and I will hearken unto you. No? Verse 13. No? And ye or you shall seek me and find me, no? When ye or you shall search for me with all your hearts, no? Verse 14. And I will be found of you, no? Such said the Lord, no? And I will turn away your captivity, no? And I will gather you from out the nation, no? And from the all places whither I have driven you, said the Lord, no? And I will bring you again to the place where I cause you do be carried away captive. Okay? Ano sinasabi, no? Dito tayo sa verse 15, last verse, no? Because you or you have said, no, the Lord hath raised us up, no, prophets in Babylon. Raise us up prophets in Babylon. Yung sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Sapagkat nalalaman ko na ang pag-iisip na ating iniisip sa inyo, no? Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na tungkol, no, sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, okay? Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, okay? Versikulo 20, no? At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo, okay? Pakikinggan tayo, ibig sabihin, no? Versikulo 23, at inyong hanapin, no? At inyong hanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ng inyong buong puso, no? Versikulo 24, at ako'y masusumpungan sa inyo sa tabi ng Panginoon at ang aking ibabalik uli kayo mula sa inyong pagkabihag at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtatabuyan sa inyo, no? Sabi ng Panginoon, okay? At aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking dalhang habag sa inyo, okay? Versikulo 15. Sapagkat inyong sinasabi, no, ang Panginoon ay nagbangon, no, sa amin, sa mga propeta sa Babylonia. Okay, yun ang sinasabi, okay? Yan ang kabuuan ng ating San Jeremiah chapter 29, verse 11 to 15. Now, let's go to another Jeremiah, no? Jeremiah chapter 33, verse 3 to 7, okay? Jeremiah chapter 33, verse 3 to 7, okay? Ako po, pag nag-video, nasa gallery ko, no? Ini-upload ko pa po yan sa YouTube, no? Kasi sabi nung Papa, ako naman sa YouTube, baka hindi na ako interesado ron. Kay may pera sa YouTube, kay wala, hindi na ako interesado. Pero sinishare ko pa rin. Sabi, baka may ilang viewers, hindi ko na rin inaasahan kung walang makapakinig sa akin, bahala na si Lord. Si Lord ko na pinagkakatiwala ko sa kanya, no? Ngayon, kung di nyo mapanood sa Facebook, sa Messenger, nasa YouTube pa, okay? Pero hindi tayo naghahangad ng anuman. Kung hindi, ang makapagsilbi ako sa Panginoon, kasiyahan ko na, kagalakan na ng aking isip at puso ng aking kaluluwa. Yan po ang totoo niyan, okay? Hindi sa kung ano pa man, no? Hindi tayo humahanap ng magbibigay o hihingi
para bigyan, okay? Hindi po, hindi natin ginagamit ang Panginoon sa ganung bagay. Kung ang iba, yun ang linya nila, yun ang sa akala nila mas makakabuti sa kanila, okay lang po yan. Hindi ako nagagalit sa kanila. Kasi yan sinusunod din nila yung takbo ng Biblia, okay? Pero katulad ng nasabi ng iba, no? Yan daw ikasampu, hindi naman ikasampu, no? Ginawa lang, binago. So, ibig sabihin, may nagbago ng libro, no? Ginawa nilang ikasampu kasi pinatotohanan para makakolekta sila marami, no? Ngayon, hindi naman din ako nagagalit dyan kasi ganito ang katuwiran ko dyan, no? Ki ikasampu, ki-20, ki-100, kung gusto nyo ibigay, bigay nyo. Kasi yung bukal sa kalooban nyo, no? Ngayon sa palagay mo, gipit ka, huwag ka magbigay. Kasi hindi sinabi na pag gipit ka, magbigay, pahirap mo sarili. Hindi. Kung hindi, kahit gipit ka, gusto mo talaga ibigay, sabihin mo sa sarili mo, Lord, kahit gipit ako, ito, para sa'yo. Ganun po, mas matuto ang Panginoon sa ganun. Pero magbibigay ka, labag sa kalooban mo, nag-aalala ka, huwag ka magbibigay. No? Kasi alam ng Diyos na, mauunawaan ka ng Diyos na ikaw ay gipit, nahirapan ka. Pero hindi sinabi ng Diyos na, pawalan mo na, pabayaan mo. Kung may maibibigay, magbigay. Basta kusang isip, kusang loob, no? At maluwag sa iyong damdamin na yan. Ngayon, kung ikay tutulong ng malaki, tapos galing na masama-sama, galing sa nakaw, wala rin kwenta. No? Hindi rin yan kalugod-lugod sa Panginoon kasi galing sa kawalang yan, okay? Yan po yan. Pero pag galing sa inyong kalooban, okay lang, okay? Hindi po uso yung Robin Hood killed, okay? Alam niyang yung Robin Hood nagliligtas pero hindi pa rin kalugod-lugod sa kanya yung ginagawa kasi pag galing sa nakaw, tapos ipapakain mo sa tao nakaw, so magiging magnanakaw din yung pinakain mo. Ganun po kasi nangyari ng kasabihan, okay? Kung anong maulat mo, pinalaki mo, yun ang gagawin ng anak mo. Gumawa ka na mabuti, gagawa siya na mabuti. Gumawa ka na masama, gagawa din siya masama. Oh, yan po yan, okay? Lahat po dumaraan sa pagsubok, no? So kaya ingatan niyo yung ating pangaral dito, sinasabi rito, no? Okay? Gusto niyo magbigay, sobra sa ikasampo, 20, ako po, ganon. Pag si Mrs. nagagalit sa akin, oh, ang laki naman naman magbigay. Sabi ko, yan mo, yun ang gusto ko, yun ang kalooban ko eh. Mas gusto ko makatulong ko kaysa bigyan ako. Yan po nangyari sa akin, okay? Alam yan ng ibang mga tinulungan ko, okay? Yung ibang humingi, sabi, kulang pa, parang humingi pang dagdag. Hindi pa sila magpasalamat kung anong dumating sa kanila, no? Iyan ay alam ng Diyos, no? Kung ginagawa nila yung ganun ganito, no? So, pagsasamantala po yan, no? Alam ng Diyos yan, okay? Kung tayo nananamantala ng isip ng may isip, o ng kalooban ng may kalooban, okay? So, ano man yan, pagkakalob natin sa Diyos, hingi natin ang kapatawaran, okay? Now, dako tayo sa ating Jeremiah chapter 33, verse 3 to 7, no? 33, no? Verse 3 to 7 naman tayo, okay? Dito tayo, no? Call unto me, no? And I will, no? Answer thee, no? And show them great, no? And mighty things, no? Which thou knowest not, okay? Ako, palinawin lang nila damat ako, masaya na ako, eh. Miski may nagbigay sa akin, kaya ako babanggitin pangalan, may nagbibigay. Hindi po sinabi ko na, no? Kaya ako lang babanggitin, din nagbigay sa akin. Paano kung hindi ko mabanggit, di magdaramdam sa akin, no? No? Kaya po hindi na ako maasa. Kung may magbibigay, salamat. Kung wala, salamat din, no? Pinagkakatiwala ko kay Lord, okay? Ako po dati nagbibigay, walang trabaho, retired. Paano ako makapagbigay? Paano ako makakaaba, no? Pero siyempre, pagka nakakalug, alam ko malug, kaya ko, mag-aaba ko, no? May humihingi sa atin sa pautang, sabi, hindi ako nagpapautang, nagbibigay ako, kaya lang wrong timing ka sa panahon na to, wala, hindi ako makaaba sa'yo, okay? Kasi hindi ako nasa magandang siwatan katulad ng dati, no? But God, He will do something for me, no? Gagawa siya ng paraan para sa akin. Tandaan niyo po yan, okay? Hindi ako ganito habang buhay. Hanggat may pahintulot ang Diyos, kasi po yung huling trabaho ko, sabi ko, Lord, salamat sa aking trabaho. Pinagkalubsan. Pero sabi ko, bago ko nag-usan, Lord, tinatanggap kong trabaho na to kasi dinilamang pa ako rito, dinilamang isip ko rito, kalooban ko rito. Salamat at binigay mo to sa akin. Pero pag dumating ang oras at ako hindi na maligaya rito, tatanggalin niyo ko rito, alisin niyo ko rito. Kasi hindi na ako masaya. That it happens, okay? Yan po nangyari, okay? May right ba ako? Meron. Dapat ko bang ilaban? Hindi ko na inilaban, okay? Kaya tayo pinagsasay ng force designation, okay? Saglit lang. Hindi rin ako umasa sa unemployment ko, no? Hindi na rin ako kumuha. Kasi sabi nila, kung magpapalit, pupunta pa sila, sabi ko, huwag ka magala, hindi ko didepend ang sarili ko doon. So, yan po ang katotohanan. Kaya wala tayong nakukuha masyado. Yung benefit ko, retirement, yes, thank you. But pinagkakasya ko, I divide everything.
little by little, no? Water, light, whatever we need it, okay? Food, gasoline, no? Yan po ang buhay natin, okay? Now, let's go focus in our Jeremiah chapter 33, verse 3 to 7, no? It says, call unto me, and I will answer thee, no? And thou, no? Ang sabi ito, no? And show thee great and mighty things, no? Which thou knowest not, no? Verse 4, no? For thus saith the Lord, no? The God of Israel, no? Concerning the house, no? Concerning the house of this city, no? And concerning the houses of the kings of Judah, no? Which are thrown down by the mounts, no? And by the sword, okay? Verse 5, no? Verse 5, no? Then come to fight, no? Then come to fight with the Chaldeans, no? But it is to kill them, no? With the dead, no? Boundies, no? Sandali, no? With the dead bodies of men, no? With the dead bodies of men whom I have slain as mine anger and in my fury, no? And for all, no? Whole wickedness, no? I have hid my face, no? From the city, okay? Verse 6, no? Behold, no? I will bring it health, no? And sabi rito, no? Behold, I will bring it health, no? And cure, no? And I will cure them and will rebuild unto them an abundance of peace and truth, okay? Verse 7, okay? Ginamit ako ng magnifying para mas mabilis, no? Nababasa ko naman, kaya lang nahihirapan pa rin mata, no? Ginamit ako ng magnifying glass, no? Yung aking baby magnifying glass, okay? Ito sabi ng verse 7, and I will cause the captivity of Judah, no? And the captivity of Israel to return and will build them as at the first, no? As at the first, uunahin, okay? Ito sa Tagalog version, okay? Jeremiah, pahina 33, no? Versikulo, Jeremiah, pahina 33, versikulo 3 hanggang 7, no? Ito sinasabi ito, no? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Okay, versikulo 4, sapagkat sa ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos, ng Israel, no? Ng Israel tungkol sa mga bagay na tungkol sa mga bahay, no? Tungkol sa mga bahay sa bayang ito, at tungkol sa mga bahay ng mga hari at hari ng Juda na mga babaksak upang gawing sanggalang laban sa mga bunton at laban sa tabak, okay? So may judgment, ibig sabihin, no? Versikulo 5, no? Sila'y nagsisi dating upang magsilaban sa mga kaldero, ngunit upang sila'y mga puno ng mga bangkay ng mga tao, no? Na aking pinatay sa aking galit at sa aking kapusukan, at dahil sa lahat ng kasamaang yaon, no, ay ikinubli ko ang aking mga muka sa kaniyang ikinubli ko ang aking muka sa bayang ito, okay? Versikulo 6, no? Narito akong nagdadala ng kagalingan at kagamutan, aking gagamutin sila, at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan, no? Versikulo 7,
aking pababalikin ang mga bihag sa Juda at mga bihag sa Israel, at aking itatayo sila na gaya ng una. Okay? Ibig sabihin, pipisanin. Katulad sa nagdaan natin binasa, pipisanin. Yun din ang ibig sabihin nito. Okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse. No? Dito tayo sa ating Matthew. No? Matthew chapter 6, verse 20 to 24. No? Matthew chapter 6, verse 20 to 24. No? Sandali natin silipin. Baka tayo may nalampasan. Yun, nalampasan na natin ng Jeremiah. No? Babasahin muna natin ng Jeremiah bago tayo magtuloy-tuloy sa iba nating okay? Itong Matthew, tama-tama. Pag nabasa natin Matthew, ito mabasa. Ito, basahin natin Jeremiah, no? Nalampasan natin. Bago na tayo tumakbo sa ikatlong video, no? At least magte-third video na tayo, no? At least naalala ko pa rin yung Jeremiah. Nasa second video pa rin, okay? Ito sabi natin, Jeremiah chapter 33, verse 3 to 7, okay? Yung halos binasa lang natin pala, kababasa natin bago natin basahin Matthew. Mabagalit, napansin ko pa, okay? Dito sa ating May 16, sa ating God promises, no? It said, "Call me, and I will answer you, and show your great and mighty things, no, which you do not know." Okay? Yan ang sinasabi, no? Call me, and I will answer you, and show you great and almighty things which you do not know. No? Hindi natin nalalaman, no? Jeremiah chapter 33, verse 3 to 7. That's what we're, no? Swing, gave, and feeling, no, of weightlessness. Okay? For a few moments, you bypass, no, the law of gravity. For a few members, you fly. Okay? Few members, you fly. Okay? Dreams do much the same. No? Dream do much the same thing. Dreams, no, crash and confines, no, of what is, no, what is and what has been. Okay? As our minds dare to see the unseen, our imagination fuels, no, and fuels our faith, and we begin to trust God for something more. Okay? For something more. No? Some folks are afraid to dream, but connected to God, it is safe to dream. Okay? This is freedom to let faith take wings. No? To let faith take wings. No? Ito rin yung pangarap na pag mo, magkakapakpak. Ibig sabihin, may hope, may pag-asa. Okay? Now, let's go to read Matthew, no? Or else, we're gonna bring it to third video already, okay? Let's bring it to third video para hindi tayo kapusin, okay?